Lord, we thank you for this afternoon, Panginoon. We thank you for this very moment, for this time, Lord God, because we have the opportunity, Panginoon, to have fellowship in our brothers and sisters in Christ, Panginoon. Thank you, Lord God, for this family and for this community, Panginoon. And this afternoon, Panginoon, as we raise our voices to praise you, to bless your holy name, Panginoon, let our voices be heard, Panginoon, from the heavens above, Panginoon. And right now, this afternoon, Lord God, may we feel, Panginoon, your holy presence and your Holy Spirit on this place, Lord God. We will declare your victory, Panginoon, and the highest praises for this afternoon. And all of God's people say, Amen. Amen. Let's praise. Let's clap our hands for Jesus. Come on.
because you have won it, Panginoon. You have defeated sin and death, Lord Jesus. So we thank you, Panginoon, from the depths of our hearts, Lord God. We are grateful, Panginoon, because we have a Savior. We have Jesus as our Savior. We have Jesus as our Lord. Thank you for being the cross for us, for bearing our sins, Panginoon. We thank you this afternoon, Panginoon. Let us continue to sing praises to you, Lord God. And let us declare that we will see our victory. No weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord.
Let's continue worshiping the Lord because He is worthy to praise. Let's sing, church. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name? Exalt the Lord. Let's shout His name because He is good forever. Kahit anong kasalanan yung nagawa natin from the past, mahal niya tayo. Kahit anong kasalanan yung nagawa natin, kahit anong kasalanan yung tinatago pa natin sa heart natin, nandiyan pa rin siya para sa atin. No ceasing. So as we sing this part, let's shout every lyric, every part. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Heavens, as your glory fills this space, you alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place.
Panginoon, nararapat lamang po na itaas at idakila ang inyong pong pangalan, Panginoon, sa lugar na ito. And Lord, again, patuloy na kami po'y magpapasalamat for sustaining us, for protecting us, na iniingatan niyo po kami sa aming pong pangalawang araw ng aming pong camp, Panginoon. And Lord, indeed, nandirito ka. Ramdam namin, Panginoon, ang inyong presensya. At Lord, nagsisimula na po, Panginoon, ang healing. Maring healing sa aming pisikal na mga pangangatawan dahil meron kaming sakit. Healing sa aming pong mga pains and hurts, Panginoon. Lalo na po sa aming pong relasyon, sa aming pong pamilya. And Lord, patuloy po na amin kayong itaas at pasasalamatan dahil kayo po ay tapat sa amin. Salamat po, O Lord, at patuloy na kami po magpapasakop. And as we continue, O Lord, to listen, Lord, sa inyo pong salita, ay aming pong hinihiling ang tuloy na pagpuspos ninyo sa pamagitan ng Holy Spirit na siya pong magtuturo at magsasalita sa aming lahat. Lord, salamat po dahil nandiyan ka at tapat kayo sa aming lahat. Ito po, O Lord, ang aming pong samot dalangin at lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ayan po. So, kamustahin po natin yung ating pong mga kapatid at ating pong mga kasama at ating pong mga katabi, kasi alam ko po na ang oras na ito ay very challenging. Tama po ba? Challenging siya kasi oras di peligro, sabi nga po nila, dahil nga po kung ikaw po ay hindi po umidlip at hindi po natulog, sigurado po ako kayo po ay o baka ako po ay inyo pong tutulugan. So wag naman po nawa na yung katabi po ninyo, wag nyo pong payagan, no? Na matulog at umilip yung inyo pong katabi, at bibigyan ko po kayo ng authority na kurutin ang kanya pong singit kapag siya po ay natutulog na. Kaya po sa hapon na ito, tayo po magpapatuloy sa ating pong pang-apat po, no, na session. At sa mga nandito sa hall na ito at nakikinig ngayon, hello sound. Yun. So sa nandito po, no, sa hall at nakikinig ng ating pong message, ay magugulat kaya kayo kung sasabihin ko na we are supposed to be a disciple of Jesus? Sino sa inyo dito na nagulat pa rin na dapat ako ay isang alagad o disipulo ng Panginoon? Nawa ang prayer ko, and we hope na hindi kayo nagulat na, ako? Disciple ni Lord Jesus? Di ba? Pwede bang Christian lang? Pwede bang umattend lang ng church? Pero wag ng disciple, kasi parang pag-alagad o disipulo, parang mabigat na salita. Kasi pwedeng sabihin po natin, mga kapatid, na ang alam ko kasi pag sinabing disciple, yun yung 12 disciples na sunod ng sunod sa ating pong Panginoon. Tama po ba? No? Alam natin na may disciple si Lord Jesus, pero tama. Pero did you know that Jesus trained them? Jesus trained them. Jesus equipped them and sent them out to make disciples who in turn would also make disciple and so on. Kaya nakarating sa atin ang Kristyanismo sa Pilipinas o sa ibang bansa. Kasi nga nagsimula ang pagdi-disciple ng mga dinisciple ng Panginoon saan po? Sa Jerusalem, at ito po ay nakarating sa Samaria hanggang sa ito po ay nakarating sa to the ends of the earth. Kaya mga kapatid, kailangan po na maintindihan po natin na napakalaki ng difference ng pagiging isang Kristiyano sa pagiging isang disciple. Alam po ba ninyo na we can be a Christian all of our lives without leading or discipling someone? Medyo yun po yung nakakalungkot
na tayo po ay tumanda na Kristiyano, kinuha ni Lord, namatay, kinuha ni Lord, and then wala man lang tayong na-disciple ni isang kaluluwa. Yun po yung challenge sa bawat isa. Pero alam niyo po ba na ang sabi ng Panginoon, at ito po'y paulit-ulit na tinuturo ng ating pong mga pastoran at ng ating pong mga leaders, lalo na po ako naniniwala ang Makati ay tapos na sa 12 weeks. Tama po ba na natapos natin, nakapag-graduate po kayo? And right now sa Bacoor ay ongoing yung ating pong 12 RDP training sa discipleship at tayo po ay nasa week 8 na. And doon tutunan po natin yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 4:19 na ano pong sinasabi ng Matthew 4:19 about discipleship? Come, follow me, and I will make you fishers of men. At ito po ang definition ng isang alagad ng Panginoon. Na tayo po ay sumusunod. Kilala natin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, halika, sumunod ka sa akin. At malinaw na sinasabi ng kasulatan na di po ba siguro parang mali na kung ikaw po ay alagad at ikaw ay follower ng Panginoon, hindi po pwede na ikaw yung nauna. Follower ka pero ikaw yung nauna. May ganun ba? Follower tapos ikaw yung nauna? Parang imposible, di po ba? Kung tayo po isang follower, ibig sabihin po meron tayong sinusundan at yun po ang ating pong Panginoon. And as we follow Jesus Christ, dahil siya yung ating pong master, siya po yung ating pong Panginoon, siya po yung ating pong modelo sa pagiging isang disciple, kinikilala natin siya. Kaya tayo po ay nagkakaroon po ng abiding relationship with our Lord Jesus Christ. And as we follow Jesus Christ, as we know Him, okay, ano po ang nangyayari? We are being, what? Being changed. Being transformed. Di po ba? To become what? Christ-likeness, yung ating pong spiritual maturity. At pag dahil tayo po ay binago, hindi lamang sa ating pong pag-uugali, sa ating pong attitude, sa ating pong mga character, nababago po yung ating pong perspective na, ito pala yung utos ng Panginoon sa akin, na hindi lang ako magiging isang ganap na Christian na nagsisimba linggo-linggo, kundi meron akong ginagawa na ako po ay alagad ng Panginoon na siyang magtuturo din at mag-disciple. At itong disciple na ito, balang araw ay mag-disciple din. Dahil naniniwala tayo, mga kapatid, na ang buhay po natin ay maigsi. Tama po ba? Gulat tayo, ay ang bilis ng panahon. Ako po ay 60 years old na, ako po ay 50 years old na. Pero kamusta po yung ating pong buhay bilang mga alagad ng Panginoon? At as the Lord Jesus, as God changes us, transforms us, ano pang dapat natin ginagawa? Ang sabi po doon, I will make you fishers of men. Ibig sabihin po noon, we are committed to the mission of our Lord Jesus Christ. So ngayon mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, tanungin mo rin sa tabi mo, willing ka ba na i-take up ang challenge na ito na maging alagad ng Panginoon? Yung totoo. Anong sagot? Tanungin ninyo, willing ka ba na i-take up ang challenge nito sa buhay mo na ako ay magiging alagad ng Panginoon Jesucristo? Anong sagot niya? Yes. Okay. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ngayon, kung yes ang sagot niya, magandang start yan. Bakit? Kasi ang totoo po niyan, sa puso po natin, no, meron tayong doubt. Kaya ko ba talaga? Yan, di po ba? Nag-yes tayo sa challenge, pero po pwede na, kakayanin ko ba? Well, yun po ang good news. Kaya natin. Kasi ang totoo po niyan, hindi man talaga natin kaya. Kaya ni Lord. Amen po ba? Kaya ni Lord na tayo po ay magiging alagad. Ayun. Kaya nga po, ang ginagawa po natin, isa sa venue ng tayo po ay ma-equip, tayo po ay matuto, ay merong ginagawa ang ating pong simbahan.
Katulad ng ganitong camp. At meron po tayong tinatawag na tema na sinusundan natin. Tama po ba? Na year in, year out, meron tayong camp. Meron tayong training sa ating pong mga simbahan. So, ibig sabihin po, dahil gusto natin na maging effective, mobilized, effective God's army, which is game, di po ba? Inaaral natin, dinidiscuss natin, pinag-uusapan po natin, at inaalam po natin. Because mga kapatid, ito po yung totoong realidad sa buhay. Are you ready to listen? Okay, I know you are listening right now. Because as we walk through our lives as disciple of Jesus, mahalaga po na maintindihan po natin yung 5 spheres or the 5 areas of our lives as disciples of Jesus. And kahapon po ay tapos na po tayo sa pangunguna po nating pong Pastor June, yung Abide in Christ. Yun po yung unang sphere o area ng buhay po natin na kailangan bilang mga alagad ng Panginoon, we abide. Dapat we remain. Tayo lagi ay konektado sa ating pong Panginoon. Sa paanong pamamaraan? Alam natin, natunan natin, marami sa inyo ang sumagot na, paano ko ba malalaman na ako ay connected o disconnected sa Panginoon? Hindi ako nagdi-devotion kasi. Wala akong prayer life kasi. Di po ba? Ganun po yung nangyari. Kaya, itong kahapon, nag-commit po tayo na yung mga babago o babaguhin ko sa aking buhay, paglabas ko ng camp na ito ay sisimulan ko na. Hindi lamang paglabas mo, kundi sinimulan mo na kanina o kahapon yung pagdidevotion mo, yung pagjo-journal mo, yung pag-aaral mo ng salita ng Panginoon. And ano po yung pangalawang sphere? Yung sinabi po natin pong mahal na Pastor Arnold and yung church. At kaninang umaga ay ang sinabi po natin pong Pastor Jeff about yung sphere naman ng home and family. And for today, ay pag-usapan man po natin yung pang-apat na sphere. Ano yun? Yung world sphere. At pinamagatan po natin yung ating pong message ngayong hapon, living authentically in the world sphere. So ano po ba ang sinasabi ng kasulatan patungkol po sa sphere na ito? So if you have your Bibles with you, ayan, pwede nyo pong sikuhin yung inyong katabi. May Bible ka dyan? Buksan po natin yung ating pong Bible sa Ephesians chapter 6, verse 5 to 10. And if you are ready, ayan, pwede nyo po akong sabayan sa pagbasa. Ephesians o Efeso, Kabanata 6, talata 5 hanggang 10. At babasahin ko po sa Tagalog. Okay, so ready na po kayo. Mga alipin, sundin niyo ang inyong mga amo rito sa lupa ng may katapatan, paggalang at pagkatakot na parang si Kristo ang pinaglilingkuran ninyo. Gawin niyo ito ng kusang loob, hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod, kundi dahil mga alipin kayo ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban para bang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran niyo at hindi ang tao. Alalahanin ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi. At kayo namang mga amo, tratuhin ninyo ng mabuti ang inyong mga alipin at huwag ninyo silang tatakutin o pagbabantaan dahil alam naman ninyong kayo at sila ay may iisang amo sa langit at wala siyang kinikilingan kahit sino. And sa verse 10, at bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. So purinan po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord Jesus, help us to see what you want us to see today. Help us to trust and obey you with what we learn. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. So ngayon po, sa binasa po natin sa Ephesians chapter 6 verse 5 to 10,
as our reference text for this afternoon, dito po mga kapatid ay ipinahayag ni Apostol Pablo ang design. Sabihin mo nga, design. Yan, design. Disenyo ng Diyos para kung papaano po tayo makikipag-ugnayan sa mundo. Meron po akong ikwento, naalala ko lang po kasi yung nung ako ay hindi pa po born again Christian at ako po ay kabilang pa sa isang sekta ng relihiyon. Alam po ba ninyo na sa sekta ng relihiyon na ito, bawal ang makipag-ugnayan sa tagalbas. Bawal. Nagulat kayo na bawal? Ha? Ganon? Ano yun? Mongha ka? Pastor, dati? Hindi po. Di ba? Bawal ang umattend ng mga social gathering. Kaya sa reliyon na ito, bawal ang birthday celebration. Bawal ang JS prom. Kawa-kawawa ako. Nasa bahay lang ako. Yung mga kaklase ko, nag-i-enjoy. JS prom sila. Meron silang partner. Nakikipagsayaw sila. Pero dahil sa reliyon na meron ako, dati, bawal pumunta sa mga ganon. Alam niyo po ba yun? Bawal makasama sa mga hindi kapanalig. So, ibig sabihin po nun, ikaw ay church lang at bahay lang. Pero, posible ba yun? Kasi sa kanila, kapag ikaw po ay makita na nakikipaghalubilo, nakikipag-ugnayan sa mga tao sa talabas at hindi ka panalig, itatag ka nila as worldly. Ganun po ka tindi sa kanila. Pero alam po natin mga kapatid na napaka-imposible po na hindi po tayo magkakaroon ng ugnayan sa mundo. Dahil una sa lahat, hindi po yun design ng Diyos. As disciple o alagad ng Panginoong Hesus, it's a must na makapag-ugnayan po tayo sa mundo. Hindi puro para ma-impluensyahan po tayo ng mundo. Amen po ba? Bagkus, dapat tayo bilang mga alagad ng Panginoon, tayo po ang mag-impluensya sa iba. Para itong mga taong ito na hindi pa nakakakilala sa Panginoon at wala pang relasyon sa Kanya, tayo po ang gagabay at aakay sa kanila papunta sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, we have to understand na sa panahon po ni Paul, itong salitang world sphere, no, is considered as work sphere. So sabihin yung work. Work. Ayan. And speaking of work sphere, hindi siya limited mga kapatid sa pagtatrabaho lamang. Okay? Hindi lang siya sa may trabaho ka. Okay? Marami sa atin involved sa mga grupo na meron tayong sports club. Tama? Meron tayong mga hobbies. Okay, grupo ng mga tao, pwede na meron tayong mga kapitbahay, meron po tayong mga sinasalihang mga grupo, and maaring ikaw po ay isang volunteer sa isang organisasyon o isang community. So, hindi pwede nawala ang world sphere. Kasi, itong mga kapatid, listen to this, ano natin matutunan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin kung wala tayong ugnayan sa mundo? Agree po ba kayo? Paano natin mapapractice yung tinuturo ng kasulatan kung wala tayong ugnayan sa mundo? For example, ano po ang fruit of the Spirit? Ilan yun? 9. Okay. So sino po ang unang tayo? Tayo yung inaantok, sabihin yung unang fruit of the Spirit. Ayun, may love. Okay, si Ate Erna. Next. Joy. Next. Peace. Ano pa? Faithfulness. Ano pa? Patience. Ano pa? Okay. Gentleness. Self-control. Tama? Narinig natin sa sermon ng ating pastor, be gentle, be patient. Tapos paglabas mo sa simbahan, o pagdating mo sa bahay, di ba? Ano nangyari? Yun. Yung asawa mo, init ang ulo, inaway ka, nawala yung patience mo. Ha, Pastor? Oo nga, sabi ni Pastor Arnold.
Or pwede na, nagdadrag ka, di ba? May mga kamote, tadaan. So nawala yung iyong self-control. O kinak ka. So ano nangyari po? Hinabol mo, nag-away. So, ayun. Ang nangyari ay maraming nangyayari ngayon sa daan. Kaya mga kapatid, okay, yung patience po natin, yung self-control po natin, okay, kailangan po ay nandyan. Kaya po, doon malalaman, pag tayo po ay may ugnayan sa mundong ito, not para impluensyahan po tayo, but tayo po dapat ang mag-impluensya sa mundo. Amen po ba? Amen. Ayan. Kaya as we continue to discover the purpose of God sa ating pong buhay, importante po na yung ating pong mga ginagawa, kasi malaki po ang difference na pag tayo po ay sa ganitong mga gawain, lalo na po pag tayo po ay nasa simbahan, iba ang pinapakita po natin pag tayo po ay nasa loob ng simbahan. Totoo. Di ba ba? Uy, ang bait naman nito. Wow. Di ba? Linggo-linggo na church. Pero kamusta ka kaya pag ikaw ay nasa labas na? Pag wala ka na sa simbahan, naiiba, no? Naiba yung anyo. Sa simbahan, mukhang santo. Pero paglabas sa mundo, ano na kaya? Santo pa rin kaya? Kuya Enar? Ayan. Kaya kailangan po, no, tandaan natin bilang mga alagad ng Panginoon, no? Yun yung ating pong obligation, yun yung ating pong responsibility na really i-lead natin yung tao. Na ma-inspire sila, ma-encourage sila, ma-impluensyahan po natin sila. Nang sa ganon, itong mga taong ito na wala pa sa Panginoon ay magkakaroon po ng relationship sa Kanya. Kaya ang challenge ko sa inyo mga kapatid, yan po yan. Nandiyan po sa screen natin. Pwede po ba natin sabay-sabay na basahin yung challenge? Ready? Go! Ayan. Paano ba tayo mamuhay ng tapat at epektibo sa sphere na ito? Sa work sphere, sa world sphere. Paano po ba? Yun yung tanong. Ngayon, una, para sagot yung challenge na ito, yung tanong na ito, una po, we have to understand the concept of slave and master, as mentioned in Ephesians chapter 6. Kasi ganito mga kapatid, sa panahon po ni Pablo, most Roman world would have been considered slaves. Okay? Are you listening? Okay? Most Roman world would have been considered slaves. So ngayon, sa culture na tinutukoy po ni Apostol Pablo, yung pagiging pong slave, alipin, lingkod, ay katulad ng pagiging empleyado sa panahon natin ngayon. Okay? So, naintindihan po natin. Yung slave, alipin nung panahon ni Pablo ay sa panahon natin ngayon ay ikaw ay isang empleyado. Taas sa kamay ang lahat ng mga empleyado po dito. Lahat ng mga empleyado. Okay, ayan. Ngayon po, si Pablo, he is not glorifying or condoning. He was merely writing to the reality of what was happening during that time. Kaya in today's language, we have to understand po na yung sinasabing slave po dyan sa Ephesians chapter 6 is about pagiging empleyado. At yung master naman, it's about what? Yung employer naman. Okay? So, ibig sabihin po niyan, mayroon dito empleyado, meron din po ditong boss o employer. Sino naman dito? Taas ang kamay ang mga boss dito, employers. Taas ang kamay, mga boss. Boss. Meron, nahihiya. Oh, may mga boss. Tama po ba? Okay. Ngayon po, listen. Yung nung sinulat po ni Pablo ito sa audience niya, yung assumption niya is this, na ina-assume niya yung tao na magbabasa at makikinig nung sinulat niya sa Ephesians 6, he assumed na yun ay empleyado at yun ay employer. And secondly, yung assumption niya na he is making the point that as disciple of Jesus, meron po tayong, okay, taas ang kamay na lahat ay disciples ng Panginoon. Sige. Ayun, okay, very good. So, lahat tayo dito, alagad, disciples ng Panginoon. So,
sa pagbasa natin ng passage ni Paul, sinasabi niya na meron tayong komanda dapat sundin. Either ikaw ay empleyado o ikaw ay isang employer. Okay. Ngayon po, bago tayo umako doon sa kung anong klaseng worker ka or anong klaseng boss ka, pag-aralan muna natin po yung topic of work na in-address po ni, ito exciting to, excited ako dito sa part na to, which is speaking of work. Medyo advanced na po tayo sa side po natin. But if you have your Bibles with you, please open it in 1 Timothy 5:8. Ang sinasabi ng 1 Timothy 5:8, ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, listen to this, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Grabe, no? Sinabi ni Pablo, very bold yung pagsabi niya. Ang hindi daw kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na sa kanyang pamilya, at ay tumatalikod sa pananampalataya. So, malinaw pala mga kapatid na importante ang work. Why? Kasi ang work, yun yung ating pong magiging source ng income po natin. Pag tayo po ay may trabaho, syempre, inaasahan po natin na tayo po ay tatanggap ng sweldo, ng income. At yung income na yun, yun yung magtataguyod sa ating pong sarili at sa ating pong pamilya. Pero kung hindi ka daw nagtatrabaho, ibig sabihin daw po, tinatalikuran mo yung iyong obligasyon at ikaw ay masahol pa sa hindi mananampalataya. At ito po yung sinasabi ng Bible. Okay? Tukol sa ayaw magtrabaho. Okay? Ready na po ba kayo? Yung mga ayaw magtrabaho? Okay. 2 Thessalonians 3:6-12. Mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, iuutos namin sa inyo, layuan nyo ang sino mang kapatid na tamad. Masakit! Ha? Tingnan mo yung katabi mo, tamad ba yan? Ha? Tamad ba yan? Opo? Ha? Grabe, ano? Iniuutos ng apostol, layuan nyo ang mga kapatid nyo na tamad at hindi sumusunod sa mga pinapangaral namin sa inyo, sapagkat alam naman ninyo na dapat po kaming tularan dahil hindi kami naging tamad noong nariyan kami. May sense po ba yung pinag-usapan natin, mga kapatid? Meron ba? Okay. So tuloy po natin. Hindi kami tumatanggap ng pagkain mula sa inyo nang hindi namin binayaran. Kaya ka nandito kasi naniniwala ako na nagbayad ka ng kampi. Amen? Tama? Pinaghirapan mo yan. Pero alam niyo mga kapatid, pag libre lang, minsan, hindi ka kasi nag-invest eh. Kaya, okay lang yan kahit nawala ako. Hindi ako attend. Libre naman ako eh. See? Nakita po natin. Pero, kung alam mo na pinagpaguran mo yung binayad mo sa camp, 1.5. Diba? Ay, sasamantalahin ko talaga yung pagkakataon. Darating ako dyan. Be on time ako. Kasi alam mo, diba? Nag-invest ka. Tama po ba? At ang good news mga kapatid, nag-invest tayo saan? Sa makalangit na mga bagay. Nag-invest nga tayo para sa worldly, di ba? Na pangangailangan po natin. What more? Na nag-invest po tayo. Kaya palakpakan niyo inyong mga sarili. Congratulate niyo yung mga sarili. Di ba? Na nagbayad kayo na hindi kayo nagpalibre. Pero of course, di ba? May reason naman kung bakit kayo nagpalibre. Kasi wala naman talaga kayong opportunity o pera. Kaya nagkaroon po ng blessing na ikaw ay tinulungan ng iba. So makita natin dito mga kapatid na we work, listen ha, we work to take care of our family's need. Tama po ba? Nagtatrabaho ba kayo dahil lang sa sarili niyo? Hindi, di po ba? Nagtatrabaho kasi meron akong responsibilidad sa aking pong pamilya.
Kaya sabihin mo sa katabi mo, bawal ang tamad. Okay? Bawal ang tamad. Oh, yes. Kaya, sabi, okay, buksan nyo po. Oh, ito pa. Ito pa, buksan nyo yung Efeso. Efeso 4:28. Oh, Ephesians 4:28. Ano sinasabi? Kung ikaw ay magnanakaw, magnanakaw ka pa rin. Tapos yung ninakaw mo, itulong mo sa kapwa. Nagulat. Ganun ba sinabi ng Ephesians 4:28? Hindi, mga kapatid. Kung ikaw ay nagnanakaw, tigilan mo na. Stop stealing. Instead, ang gawin mo, magtrabaho ka, magsumikap ka, at kapag blines ka, pwede ka pong tumulong sa kapwa mo. We work not only to take care of our own needs, but also so that we can share with other believers. Sinong pamilyar sa kwento ni Robin Hood? Diba? Diba yun yung gagawin ni Robin Hood, di po ba? Ninanakawan niya yung mga mayayaman para yung kanya pong reason, nanakawin ko, magnanakaw ako. Para makatulong daw siya. Mga kapatid, mali yun. Okay, mali yun, mali. Huwag natin yun gagawin. Hindi tayo si Robin Hood. Kala nito, ang bait namin ni Robin Hood. Diba? Tumutulong po siya. Pero malinaw po ang sinasabi po ng Ephesians 4:28. Kaya ang Galatians 9 or 6:9-10, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Ibig sabihin dito, mga kapatid, we care for those who cannot care for themselves due to infirmity or loss of job, not because of laziness or pride. Kasi ganito, we have to understand na may mga kapatiran po tayo na talagang wala ng kakayahan na magtrabaho. So ano pong gawin po natin for those na may kakayahan na magtrabaho? I-share po natin blessings, tulungan po natin yung mga kapatid po natin na yun. So ngayon po, ito pala yung concept ng work. Sa next slide po natin, yan. Work from God's perspective. Na inaasahan pala sa isang mananampalataya, sa isang alagad ng Panginoon, na una, dapat tayo po ay masisipag, tayo po ay hindi tamad, at tayo po ay matulungin. Amen po ba? Yun po yung inaasahan sa bawat isa sa atin dito. Dapat masipag ka, hindi ka tamad, at matulungin tayo. Meron tayong identity kasi in Christ, in our work. Kaya tandaan natin na as we abide in Christ, our identities are already established by Creator and Sustainer of the world. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, bilang mga manggagawa, sa workplace, kamusta tayo sa ating mga workplace? Alam ba nila na ikaw ay isang Kristiyano? Alam nila, kilala nila, hindi tayo secret agent na, pag sa workplace tayo, hindi tayo nagpapakilala na tayo ay Christian. Tandaan mga kapatid na maka-question po yung ating pong identity in Christ kung lagi tayong late sa trabaho. Number one tayong reklamador sa trabaho. Dinadaya po natin yung oras natin sa trabaho. Naku po, di po ba? So, yung identity in Christ, kailangan po, diba? Okay? Kaya, ang key principles, okay, in the next 5 minutes, tapos na po tayo. Okay, ano po yung pwede po natin na paunin sa hapon na ito pagdating sa work sphere ng ating buhay bilang mga alagad? Number 1 is obedience with respect. Pakiulitin natin. Number 1, obedience with respect. So as believers, as disciples of Jesus, we obey our earthly employers with respect and fear. Of course, not blind obedience naman. Alam mo namang mali yung pinapagawa sa'yo, gagawin mo. Hindi naman po yun. Hindi tama yun. But,
Ang ibig lang sabihin dito is that a sincere heart to follow willingly. Kasi po pag ginawa po natin yan, ibig sabihin, ginagalang po natin yung mga tao na binigay ng Diyos under us. At yun nga po yung ating pong mga employers. Yun po yung ating pong mga boss. Amen po ba? No? Yun. And number 2 is sincerity of heart. Okay? Ibig sabihin po nun, we serve or work not because merong pong nakatingin. Tandaan natin mga kapatid, hindi man nakatingin ang ating boss, may CCTV naman. Hindi po. Ibig sabihin lang, may Diyos na nakatingin sa atin. Amen po ba? Wala boss natin, huy, pagkakataon na to. Diba? Hindi po gano'n. Tandaan po natin, hindi man siya nakatingin, ang Diyos ay nakatingin sa atin. At number 3, serving us to the Lord. Ano ibig sabihin nito? Na yung ating pong ultimate boss, hindi yung boss natin ngayon, kundi ang ultimate boss natin ay walang iba, kundi ang Diyos, ang Lord. Okay? Na ang sinasabi po ng Ephesians 6:5-10, na nagtatrabaho tayo, naglilingkod tayo, na parang ang boss natin ay hindi ang tao, kundi ang Diyos. Kasi mga kapatid, pag ganun po yung perspective natin, pag ganun po yung pananaw natin, na ang boss ko ay Diyos, may iba yung action po natin. Tama po ba? Yung trabaho po natin ay hindi yung dahil wino-worship natin yung trabaho po natin, kundi yun ay act of worship natin. Amen po ba? Ginagawa natin yung mabuti, nagiging excellent tayo, on time tayo, hindi tayo nandaya sa mga trabaho po natin. Kasi niniwala po tayo as believers, our goal is to glorify God by the way we act. And number 4, impartial justice. Ibig sabihin, ito po ay applicable sa mga boss, okay, sa mga employers as boss. Ano po bang klaseng employer ka? Scripture tells us that we must remember that our employees are image bearers of our Heavenly Father. And our Father wants to be their Father as well. Kaya meron tayong golden rule, di po ba? Ano ba yung golden rule? Treat others as you would have them treat you. Okay? Malinaw po siya. Kaya mga kapatid, as we abide in Christ, we realize that our earthly work is important as much as it gives the ability to bring glory to God. Yun po yung atin pong panghahawakan. Ginagawa natin ang pinaka-the best natin because sa lahat ng ginagawa po natin, we want to bring glory to our God na nagbibigay sa atin ng blessing ng trabaho. Tama po ba? Okay? Yung mga walang trabaho, nagpipray po tayo na magka-trabaho. At sinagot ni Lord na, oy, binigyan kita ng trabaho. Pero bakit pa wala ka na sa church? Di ba? Kinalimutan si Lord. Pagkatapos natanggapin yung blessing ng work, nawa sana po ay magbago na po tayo. Okay? So, let's bless, no? The blesser, not the blessing. Ayan po. And, yun nga, no? Ang panghuli po na pwede nating baunin sa pagkatapos po ng ating pong session ngayong hapon na ito ay I encourage everyone to be strong in the Lord. The truth is, we cannot face the challenges on our own strength. Amen po ba? Hindi natin kaya without God. Kaya ang source ng strength po natin ay, ano sinasabi ng verse 10? In 3, 2, 1, go! Okay, isa pa. Sabay-sabay. In 3, 2, 1, go! Ayan. Pa hindi tayo sabay-sabay. In 3, 2, 1, go! Ayan. Be strong in the Lord and in His mighty power. Kaya po, in our conclusion, sa hapon na ito,
tayo po ay maging mga buhay na mga representative ng ating pong Panginoon. Alam nyo ba na kayo po ay ambassadors sa workplace ninyo? Ha? Tayo po ay mga ambassadors sa mundo. As ambassadors of Christ, we are called to live authentically and powerfully in the world's sphere, relying on God's strength. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Yes, dear God, Heavenly Father, maraming salamat po sa inyo pong salita, sa inyo pong mga paalala na bilang mga alagad ninyo, mga disciples po ninyo, Lord God, gusto po namin na maging mabuting mga manggagawa. Hindi lamang manggagawa, kundi maging mga mabuting mga amo, employer, Panginoon, sa aming mga employees. Lord, may mga tukso sa mundo, pero nawa, Panginoon, ay hindi kami matukso. Bagkus, Lord God, kami po ay maging strong dahil alam po namin na ang strength namin ay hindi nanggagaling sa sarili po namin, kundi nanggagaling ito sa inyo lamang. Kaya Lord God, patuloy po na inyo pong lakasin at i-bless, Panginoon, ang lahat ng mga manggagawa sa lugar na ito. Maaring iba sa kanila ay may sitwasyon, nahihirapan na, Panginoon, may pressure, Panginoon, sa kanila pong trabaho. Maaring, Panginoon, hindi sila nagkakasundo ng kanilang boss dahil ang kanilang boss ay masungit or masama ang ugali, Panginoon. But again, O Lord, patuloy po na bigyan niyo po sila ng strength to continue to do good. Dahil alam namin, Panginoon, na though ang mga boss na ito ay masama, alam ninyo kung paano kami nagtrabaho. At Lord, you will reward us for that. Kaya Lord God, maraming salamat po sa opportunity, and as we finish, Lord, yung aming pong session na ito, patuloy po na kayo mangusap sa pamagitan po ng Holy Spirit na siyang magpapatuloy sa na magbigay sa amin ng karunungan at katalinuhan, Panginoon. And as we depart, Lord, from this place, para po ituloy namin yung aming small group, ay kayo po'y mangusap sa bawat isa sa kung ano po yung pwede po namin i-apply as employers, Panginoon. Ito po aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus at lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po and good afternoon, everyone. So, I think it's time for us na magkaroon po ng small group gathering para po sa ating po mga questions and answers.